Aralin 1. Pagtukoy sa damdamin ng tagapagsalita, tono, bilis o antala at diin. Para sa ating layunin, natutukoy ang damdamin ng tagapagsalita ayon sa tono, diin, bilis at intonasyon. So natalakay na natin, tapos natin talakayan ang tono at diin. So, ngayong araw, tatalakayan natin ang antala. Pero bago yan, magbalik-aral muna tayo sa ating natalakay noong nakaraang aralin. Una, so para matukoy ang damdamin ng tagapagsalita, una nating alamin ang tono o ang tono ng kanyang pagsasalita. So, pag sinabing tono, muli ito ay ang pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagbigkas ng pantig ng isang salita. Maaari mo siyang bigkasin ng may mataas na tono kapag ikaw ay mayroong matinding damdamin o nagpapahayag ka ng matinding damdamin. At maaari naman siyang ibigkas ng may tonong pagbaba or mababang tono kapag ikaw ay nagsasalaysay. Halimbawa, ikaw. So, kapag ang salita ay ang nakalagay na bantas ay tuldok, ibig sabihin siya ay nagsasalaysay o nagpapakita ng katiyakan. So, ibig kasi mo siya ng mababa, ikaw. At pangalawa, may bantas na tandang pananong, ikaw. So, ibig sabihin, bibigkasin mo siya na may pagtaas. Pataas dahil ikaw ay nagtatanong o hindi ka sigurado sa iyong pinapahayag. Para sa gawain, para mas maintindihan pa natin kung ano ang tono, tukuyin ang wastong tono ng bawat pahayag sa layunin nito. Maaaring gamitin ang bilang 1 sa mababa, bilang 2 sa katamtaman, at bilang 3 sa mataas. So, gagamitin natin ang bilang 1 kapag ang pahayag ay nagsasalaysay o mayroong mababang pagpapahiwatig. At gagamitin naman ang bilang 2 kapag ikaw ay nagtatanong o ang pangungusap o salita ay may pagkaalinlangan o pagtatanong. Bilang 3, gagamitin siya kapag ang salita o ang pangungusap ay mayroong mataas na tono or pagtaas ng tono. Una, bigkasin ang salitang kanina na mayroong pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan, ibig sabihin nagtatanong, kanina. So, ang tamang bilang para sa unang salita ay bibigyan natin na bilang 2 dahil merong pagtaas pero hindi gaano ang pagtaas ng tono. Pangalawa, bigkasin naman ito sa tonong nagpapahayag o merong pagpapahayag. Kanina. So, bibigyan natin siya ng bilang 1 dahil mababa lamang ang tonong ginamit. Pangalawa, ang salitang mayaman, bibigkasin na may pagtatanong. Mayaman. So, ang bilang na dapat sa pangalawang salita ay bilang 2. Dahil hindi gaano mataas ang ibinigay na tono. Pangalawa, parehong salita, bibigkasin ng sa paraang pagpapahayag. Tamang bilang ay 1. Pangatlong salita, magaling, bibigkasin siya ng may pagpupuri. So, maaaring bigkasin ito ng magaling. So, bibigyan natin siya ng bilang 3. Dahil mataas ang ibinigay na tono, dahil ang kanyang damdamin pinapahayag ay mataas din. Next, o matinding damdamin.
Next, sunod, parehong salita, bibigkasin ng may pag-aalinlangan. Yan, halimbawa, or maaaring bigkasin natin siya ng magaling, magaling. So, ang tamang bilang na dapat nating ibigay ay 2. Next, salitang kumusta sa paraang o sa tonong pagtatanong. Kumusta? Kumusta? Yan, ang tamang bilang dyan ay 2. Sunod na salita ay parehong salita, bigkasin ng may pag-aalinlangan. Pag-aalala. Ang tamang bilang dyan ay 3. So, yan ang ilang halimbawa ng paggamit ng tono sa salita upang magkaroon ng bagong kahulugan. Sunod, diin. Sa muli, ito ang haba ng bigkas na inuukol sa pantig ng isang salita. So, may mga salita na na pareho ang spelling at ngunit magkaiba ang kanilang paraan ng pagbibigkas. So, maaari mo siyang lagyan ng diin sa unang pantig or sa hulihan pantig o sa gitnang pantig. Sa ganung paraan, magkakaroon din siya ng bagong kahulugan. Halimbawa, bukas, yung una, bukas, kung sa English, tomorrow, at bukas, kung sa English siya ay open. Sunod, bibigkasin natin ng may diin ang mga salita o mga pantig na nakasulat sa malaking titik. Ayan. Sunod naman, pito, whistle, at pito. Pito. Ito ay 7. Next, saya. Saya, ito ay isang damit, uri ng damit, at saya. Saya, ito yung nararamdaman. At sunod, upo. Upo, ito ang isang uri ng gulay. At upo, upo, sabihin, sit or maupo. Sunod, ilang pang halimbawa. Yan, ito yung mga binigkas nyo ng karaang aralin natin or talakayan natin. Kita, kita, upo, 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 hapon, hapon, magsasaka, magsasaka, maya, maya, paso, paso, kaibigan, 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 kaibigan. Yan. So, para sa gawain, isulat ang wastong diin ng mga salitang nasa panaklong ayon sa wastong gamit nito sa pangungusap. Yan. So, lalagyan ng so, mga salitang nasa panaklong ay dapat nalagyan ng tamang diin para sa paggamit sa pangungusap. So, kapag isusulat sa malaking titik ang pantig na lalagyan natin ng diin. So, para sa unang pangungusap, dumating na blank, siya kagabi nang may dalang maraming blank. So, gamitin natin ang salita sa loob ng panaklong na pala. Pala or pala. Ayan. Ang tamang sagot ay ayan. So, dumating na pala, siya kagabi na may dalang maraming pala. Ayan. Para sa pangalawang pangungusap, blank, gamit ang salita na sa loob ng panaklong ay dating or dating. So, alin kaya ang dapat nating ilagay sa mga patlang? So, blank, matamlay na ang bata noong bagong blank pa lamang ito. So, ang tamang sagot natin dyan ay
dating matamlay na bata noong bagong dating pa lamang nito. Para sa pangatlong pangungusap, ang salitang nasa loob ng panaklong ay lamang or lamang. Ako, blank, dapat ang maging blank sa amin. Ang sagot sa pangatlong pangungusap, sa unang patlang, maglalagay tayo ng diin sa pantig na la, at sa pangalawang patlang, maglalagay tayo ng diin sa pantig na mang. Ako lamang dapat ang maging lamang sa amin. Pang-apat na pangungusap, gagamitin natin ang salitang yaya or yaya. Ang aming blank ay nag-blank ng mamasyal. Ayan, so ang sagot sa pang-apat na pangungusap ay, ayan. Sa unang patlang, maglalagay tayo ng diin sa unang pantig. At sa pangalawang patlang, maglalagay ng diin sa pangalawang pantig. Ang aming yaya ay nagyaya ng mamasyal. Ayan ang halimbawa ng paggamit ng diin sa mga salita upang magkaroon ng bagong kahulugan o para magbigay ng damdamin. Pangatlong paraan para matukoy natin ang damdamin ng tagapagsalita ay ang pagtukoy sa antala. Pag sinabing antala, ito ay ang saglit na pagtigil sa pagsasalita upang lalong maging malinaw at mabisa ang kaisipang ipinapahayag. So, ayan. So, maaari tayong So, ito ang makikita natin ang gamit nito sa paglagay ng kuwit at paglagay ng mga bantas sa pangungusap. So, para mas makita natin sa pagsulat, para matukoy natin ang antala, gumagamit ng isang pahilis na linya kapag ang pagtigil na gagawin ay panandalian lamang, at maglalagay ng dalawang pahilis na linya kapag ang pagtigil ay tuluyan or tuluyang pagtigil. So, dito na yung pagtigil kapag ang nakalagay na ay mga bantas, maaring tuldok, tandang pananong o tandang padamdam. Ang isang pahilis na linya ay ginagamit siya kapag ang nakalagay ay kuwit. Halimbawa, si Mark Anthony at ako. Si Mark Anthony at ako. So, ang ipinapahiwatig ng unang pangungusap, ang tinutukoy ng nagsasalita ay siya at si Mark Anthony. O silang dalawa. Sa pangalawang pangungusap, si Mark Anthony at ako. Si Mark Anthony at ako. Ayan, sa pangalawang pangungusap, ang tinutukoy na ay si Mark, si Anthony at ang nagsasalita. Tatlong tao na ang tinutukoy. So, isa pang halimbawa, ayan, hindi siya mahirap. Hindi siya mahirap. So, ang antala lamang na nakita natin ay sa hulihan. So, dalawang linyang pahilis dahil ang nakalagay ay bantas. Ang kahulugan nito, ang pinapahiwatig ng pangungusap ay pag sabi hindi siya mahirap o maaring ang tinutukoy ay mayaman o hindi naghihirap. Pangalawang halimbawa, hindi siya ang mahirap. Hindi siya ang mahirap. Ayan. So, gumamit tayo ng antala dito sa pagkatapos ng salitang hindi at sa hulihan. Ayan. So, ang pinapahiwatig ng pangungusap na ito ay nagbibigay ng matinding pagpapatunay na ang tinuturong bata o ang tinuturo na nagsasalita ay mahirap. Hindi siya ang mahirap. So, matindi niyang pinapahayag na mahirap talaga ang taong kanyang tinuturo. O kung sa larawan, ang batang tinuturo ay mahirap talaga. Sunod, hindi siya ang mahirap. Hindi siya ang mahirap.
So, dito naman sa pangatlong halimbawa, ang pinapahiwatig ng pangungusap na ito na hindi ang batang ito ang mahirap, kundi itong pangalawang bata. Sinasabi na hindi siya, kundi siya. Ayan, para sa ating isa pang halimbawa. Ayan. Bigkasin na may tamang antala ang saknong ng tula. So, bigkasin natin ang tula gamit ang tamang antala. So, gamitin natin ang mga simbolo sa pagpigil para gawing gabay. Sa mga kaguluhang nagaganap, krimen, droga at banta ng terorismo ay laganap. Lubhang nagdadala ng takot at pangamba na kay saklap. Halina, ngayon ay umaksyon tayo at aktibong gumanap. So, mayroong gumanap dito sa huling salita. So, kung mapapansin natin, ang tatlong pinag-usapan natin, ang tono, diin at antala ay magagamit natin sa pagbibigkas ng tula. Kasi sa ganitong paraan, mas maiintindihan natin ang mga salitang ginagamit sa tula at mas maiintindihan natin ang damdamin o ang ideya na pinapahayag ng tula kapag tama ang paggamit ng tono, diin at antala. Ayan. Sunod, basahin ang sumusunod na pahayag. Subukin kung anong mga pagkakaiba ng kahulugan ang may bibigay sa paggamit ng hinto at antala. Una, hindi si Arvil ang sumulat sa akin. Hindi si Arvil ang sumulat sa akin. So, sa unang pangungusap, pinapahayag na hindi si Arvil ang sumulat. So, maaari nating baguhin ang pagpapahayag ng pangungusap. Pwede natin lagyan ng comma dito sa pagkatapos ng salitang hindi. Yan. So, maaari natin siyang basahin na hindi si Arvil ang sumulat sa akin. Hindi si Arvil ang sumulat sa akin. So, ibig sabihin, dito sa pagbabagong ginawa natin, magbibigay ng pagpapatotoo na si Arvil ang sumulat. Sunod, Reniel Matthew Mark ang tatay ko. So, sa pangungusap naman na ito, sinasabi na nagsasalita kay Reniel Matthew na ang pangalan niya ng kanyang tatay ay Mark. So, maaari nating lagyan din ng quit dito sa pagkatapos ng salitang ng pangalang Reniel. So, at pwede nating alisin ang comma na nilagay pagkatapos ng pangalan ni Matthew. Ayan. Reniel Matthew Mark ang tatay ko. Reniel Matthew Mark ang tatay ko. So, sa pagbabagong ginawa natin, na sinasabi na kay Reniel na ang pangalan ng kanyang tatay ay Matthew Mark. Ayan. So, maaari mo pa siyang baguhin. Maaari mo ka pa maglagay ng antala sa iba pang bahagi ng pangungusap. Basta, dapat natandaan ay nagbibigay pa rin ito ng tamang ideya. Pangatlo, hindi siya ang kaibigan ko. Hindi siya ang kaibigan ko. So, sinasabi dito sa pangatlong pangungusap na hindi ang tinutukoy ang kanyang kaibigan o hindi siya ang kaibigan. Hindi siya ang kaibigan na nagsasalita. So, tulad ng ginawa natin sa unang pangungusap, pwede rin natin siyang lagyan ng quit sa pagkatapos ng salitang hindi. Yan, hindi. Siya ang kaibigan ko. So, dito naman sa pangatlo, nagbibigay na siya ng pagpapatotoo na siya talaga ang kaibigan na nagsasalita. Ayan, so bago ko ibigay ang takdang aralin para sa paglalagom, ulitin natin na pag sinabing tono, ito ang pagtaas at pagbaba ng pagsasalita o ng paraan ng pagsasalita ng isang
sa isang pangungusap o sa isang salita para magkaroon ng bagong kahulugan. At ang diin, ito ay pagbibigay ng diin maaring sa pantig ng salita o sa bahagi ng pangungusap para din magkaroon ng iba pang kahulugan or para maibigay ang damdamin na nagsasalita. At ang sunod naman ay ang antala. Maaring ito ay ang saglit o tuloy ang pagtigil sa pagbibigkas ng isang pangungusap. Para magkaroon siya ng bagong kahulugan, at magkaroon din o mas may pahayag din ang damdamin na nagsasalita. At ang tatlong ito ay maaari nating gamitin sa pagbibigkas ng tula at maaari din natin siyang maging gabay para mas maintindihan ang damdamin at ideyang pinapahayag ng isang tula. Para sa ating takdang aralin, pumili ng isang maikling tula at bigkasin ito ng may tamang tono, diin at antala. So, i-video ang sarili habang binibigkas ang tulang napili. So, ayan. So, kailangan yung i-video ang sarili nyo para mapakinggan natin kung tama ba ang binigay nyong tono, diin at antala sa pagbibigkas ng tula. So, maaari kayong pumili ng tula kahit na maaaring ito ay mayroong 2 saknong lamang. So, hindi na dapat siya bababa sa 2 saknong. So, ito yung inyong takdang aralin. So, dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat.